pinagmayabang ng administrasyon na estimated daw mga $100 billion investment ang papasok sa bansa dahil sa kasunduan ng tatlong bansang ito, US, Japan, and hindi ba maapektuhan yung trade relations ng China and the Philippines? Ang sagot ng Pangulo is there is no way na maapektuhan. Ngayon, enemy to China na tayo. Hindi na pwedeng sabihin ng Pangulo na kaibigan pa rin natin ng China. Kalaban na ng China with this kind of agreement na pinapasok ng gobyerno. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon yung statement ng Pangulong Marcos Jr. pagbalik niya galing sa US trip niya, no? Sabi niya historic trilateral summit daw na magbubunga ng prosperidad, magbubunga ng development, socio-economic development sa ating bansa. Kasi yung agreement na yon is hindi lang security kundi economic agreements din. Pinagmayabang ng administrasyon na estimated daw mga $100 billion investment ang papasok sa bansa dahil sa kasunduan ng tatlong bansang ito, US, Japan, and the Philippines. So mayroong nagtanong sa Pangulo na yung trilateral agreement na yon hindi ba makakaapekto sa Chinese investment sa bansa? Or hindi ba maapektuhan yung trade relations ng China and the Philippines? Ang sagot ng Pangulo is there is no way na maapektuhan. Sabi niya, hindi yan maapektuhan dahil they are not connected with each other. Yun daw, trade with China at saka itong trilateral agreement ng US, Japan, and the Philippines are not connected with each other. Okay, I beg to disagree, respectfully disagree sa sinabi ng Pangulo na hindi maapektuhan. Sa analysis ko, maaapektuhan ang trade relations ng China at ang Pilipinas. Remember, ang number one trading partner ng Pilipinas ay China. Okay, so pag himay-himayin natin yung statement ng China, kasi nagpahayag ng statement yung China through its yung spokesman nila, yung babae. Kalimutan ko ang pangalan. Okay, ganito ang statement. We firmly opposes the relevant countries manipulating black politics. We firmly opposes any behavior that provokes and hurts other countries' strategic security interest. Hurts. Nasasaktan ang China, yung security, strategic security interest ng China, nasasaktan, naaapektuhan itong ginagawa ngayon ng Pilipinas na pagdikit sa China, ngayon pati Japan. Remember, history. Noong World War II, ang unang inatake ng Japan, hindi ang Pilipinas. Ang unang niyang inatake, China. Kaya malalim ang sugat ng mga Hapon kasi maraming inchik na namatay noong World War II kasi inatake na Manchuria, pa yung mga sinakop nila. At in a twist of irony, ang US at Pilipinas noon, alyado ng China noong World War II, ang kalaban Japan. Ngayon nabaliktad na.
ang umataking Japan sa Pilipinas at American forces, sila nang magkakasama, ang China na isolate na. So, ulitin ko yung trilateral agreement na yon, economic and security agreement, nasaktan ang strategic security interest ng China. Okay, ito pa, dagdag na statement ng spokesperson ng China. Relevant countries out of yung relevant countries, yun na yung US. Out of selfish interest, join countries outside the region. So tayo, nasa Asian region tayo. Ang US, nasa malayo. Join countries outside the region and serve as their pawn. Para tayong chess, tayo yung ipapaon na sundalong ipapapatay. Serve as their pawn to contain China. History tells us that eventually pawns will easily be abandoned. So sa pananaw ng China, ginagamit tayo ng US na pawn o proxy sa giyera. And then history will prove na ang mga pawn madali lang iwanan. Okay? So anong tingin nyo? Tama ba yung assessment ng China na ginagamit lang tayo ng US, ginagatungan para awayin ang China at tayo ang malalagay sa panganib pag nagkagipitan? Okay? So maaapektuhan ang trade. Unahin natin sa tourist. Okay? Nung una, panahon ni PRRD, ang pinakamalaking turista na pumapasok dito sa Pilipinas are Chinese. Ngayon, hindi na. Ang laking bagay yun, yung many billions of Chinese. Kahit 10% lang sa kanila mamisita dito. So ngayon, kakaunti na ang Chinese tourist na bumibisita sa Pilipinas kasi nga yung relationship na nasaktan na yung relationship. And then trade in terms of kahit sa agricultural products, marami tayong example, prutas, marami tayong prutas export to China. Example, saging. Nagtrabaho ako as security consultant ng multinational company, banana production. Panahon ni President Noynoy Aquino, dahil na-strain yung relationship, nagkaroon ng lamat, ang China tumigil pag bili ng saging sa atin. Nasaktan ang banana industry. Mabuti na lang, panahon ni PRRD, naglaylo, diplomasyang ginamit, inopen ulit ang market. Buhos ang saging sa China. Ang laking bagay, nakakatulong sa ekonomiya. Paano kung ulitin ng China yung ginawa nung panahon ni Noynoy na in-stop nila magbili ng saging sa Pilipinas? Di apektado tayo. Isa pa, sa trade natin with China, mas marami yung import natin from China. Yung produkto ng China na kakailanganin sa Pilipinas, mas marami kumpara yung produkto natin na kakailanganin sa China. Kung ayaw na ng China na magbenta sa atin yung mga products, I'm sorry, hindi ko lang ma-specify ano yung mga products na yun. Kung hindi na, dahil sa nagkalamat na ng relasyon, kung hindi na sila mag-export sa atin, kasi import tayo kung hindi na sila mag-export sa atin ng mga kakailangan nating bagay, what will happen to our economy? Diba? Masasaktan tayo. Kaya, I beg to disagree, yung sabi ng Pangulong Marcos na hindi daw maaapektuhan
ang investments ng China or yung trade relations natin ng China kahit nagkaroon na ng trilateral agreement ang US, Japan, and the Philippines. Remember, ang Japan at ang China mayroon ding pinag-aagawang isla. Nakalimutan ko yung isla. Nagkaroon na ng away dyan eh. So, hindi lang tayo sa Pilipinas, meron tayong Ayungin Shoal, dyan ang mainit. Sa Japan naman, meron din silang isla na pinag-agawa, nagpapatayan dyan. So talagang naaapektuhan ang strategic security interest ng China, itong alyansang ito, itong trilateral agreement. Kaya tayo, apektado tayo. Una, yung resupply sa Ayungin Shoal. Nung nagkaroon ng joint naval exercises ang US, Japan, Philippines, and Australia, tinanong ang Pangulong Marcos, mababawasan na ba ang tensyon sa West Philippine Sea, sa Ayungin Shoal dahil sa Joint Maritime Patrol? Sabi ng Pangulo, I hope so. That's what I'm expecting. Again, I beg to disagree. Lalong umiinit ngayon, nagagalit ang China yung mga ganyang alyansa kasi ang China, superpower yan, hindi masisindak ng mga joint military naval patrol. Hindi masisindak ang China sa mga alliances, lalong palaban ng palaban kasi gusto niyang angkinin talaga yun, yung Tendas Line nila, kasi kailangan nila sa kanilang survival. Kaya sana magdasal na lang tayo na hindi hahantong sa magulong incident itong ganitong foreign policy ng administrasyon. Yung sinabi niya na independent policy, friends to all, anyway, enemy to no one. Ngayon, enemy to China na tayo. Hindi na pwedeng sabihin ng Pangulo na kaibigan pa rin natin ng China. Kalaban na ng China with this kind of agreement na pinapasok ng gobyerno.